Bulag at itinapon sa dilim ng sariling asawa, habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang iba. Wala ka ng silbi! Dura ni Victor sa aking muka. Ngunit sa bawat hakbang ng kanilang pagtataksil, may isang kamay na humawak sa akin sa dilim, si Marco. Oras na para imulat ang aking mga mata at bawiin ang lahat. Handa ka na ba sa aking pagbabalik? Isang palamuti lang si Danica sa buhay ko, Bianca. Akala ba talaga ng babaeng yan? Totoong minahal ko siya? Kung hindi lang dahil sa yaman ng namayapa niyang ama at sa shares niya sa Aurora Meridian, hinding-hindi ko siya pakakasalan. Konting tiis na lang, mapapasa atin din ang lahat, at itatapon ko siya na parang maruming basahan. Ang mga salitang iyon ay parang mga palaso na bumaon ng malalim sa dibdib ni Danica. Nakatayo siya sa labas na nakabukas ng bahagya na pinto ng opisina ni Victor. Hawak ang isang mamahaling tray kung saan nakalagay ang paboritong luto niyang kaldereta at isang maliit na kahon ng regalo para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Buong maghapon siyang nag-abala sa kusina, tiniis ang init ng kalan at ang pagod, para lamang ihanda ang pinakamasayang gabi para sa asawa. Ngunit ang bawat patak ng kanyang pawis ay tinapatan ng bawat saksak ng kataksilan. Nangatal ang kanyang mga kamay. Naramdaman ni Danica ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Tila ba dinaluyan ng yelo ang kanyang mga ugat? Nanuyo ang kanyang lalamunan at walang boses na lumabas mula sa kanyang mga labi. Ang tray na hawak niya ay marahang nanginginig. Bawat pinggan ay bahagyang kumakalansing, ngunit pinilit niyang huwag gumawa ng anumang ingay. Ang mundo sa kanyang paligid ay biglang nawalan ng kulay, naging isang malabong anino ng kasinungalingan. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang ibaba ang tray sa gilid ng pasilyo. Habang ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog sa libu-libong piraso. Paano nagawa ng taong pinag-alayan ko ng aking buong buhay na maging arhitekto ng aking sariling libingan? Hanggang saan ang hangganan ng kanyang kasamaan? At hanggang kailan ko kayang tiisin ang hapdi ng sugat na ito? Bago pa man siya tuluyang matumba sa sahig, narinig niya ang tunog ng papalapit na mga hakbang mula sa loob ng opisina. Pinilit ni Danica na ituwid ang kanyang likod, nilunok ang mapait na lasa ng dugo sa kanyang lalamunan, at huminga ng malalim para itago ang kanyang panginginig. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya si Victor na may kasamang malawak na ngiti, habang si Bianca ay nakatayo sa likod nito, na tila walang anumang nangyari. "Oh, Danica! Kanina ka pa ba diyan? May ginagawa lang kaming napakahalagang proposal ni Bianca para sa Aurora Meridian. Alam mo naman, you don't need to stress yourself with this. Ako na ang bahala sa lahat." Malambing na sabi ni Victor habang hinahawakan ang kanyang balikat. "Oo nga, Danica. Sobrang busy lang talaga kami ni Victor ngayon. Gusto lang namin matulungan ka sa kumpanya para hindi ka na nahihirapan." Dagdag ni Bianca na may kasamang pekeng ngiti. Tinitigan ni Danica ang mukha ng dalawang tao na itinuring niyang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ang bawat salita nila ay parang laso na unti-unting pumapatay sa kanya. Ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti ng pilit. "Salamat, Bianca. Talagang napakabuti mong kaibigan." "Happy anniversary, Victor! Inihanda ko nga pala ang paborito mong kaldereta sa dining room." Mahinahong sagot ni Danica, bagaman ang kanyang puso ay sumisigaw na sa sakit. "Wow, thank you, sweetie. Sige na, mauna ka na sa dining room. Susunod kami ni Bianca kapag natapos namin itong huling dokumento," sabi ni Victor bago hinalikan ang kanyang no. Isughalik na naramdaman ni Danica kasing lamig ng kamatayan. Tumalikod si Danica at dahan-dahang naglakad palayo. Ngunit hindi niya kaya ang magpanggap pa sa harap ng kanilang hapagkainan. Nung gabing yon, matapos nilang kumain at nang magpanggap siyang natutulog na sa kanilang silid, nakaramdam siya ng matinding panunuyo ng lalamunan. Habang dahan-dahan siyang bumababa sa madilim na hagdanan para kumuha ng tubig, narinig muli niya ang pamilyar na boses mula sa silid aklatan. Nakasetup na ang kotse niya bukas. Ang preno ay hindi gagana kapag tinahak niya ang matarik na daan sa Tagaytay. "Isang simpleng aksidente at malaya na tayo, Bianca," bulong ni Victor na puno ng kasamaan. "Siguraduhin mo lang, Victor.
Ayoko mabuhay sa anino ng babaeng yan habang buhay. Gusto ko, akin ang Aurora Meridian. At akin ka rin. Sagot ni Bianca na may kasamang mahinang halahak. Ang pangalawang hampas ng katotohanan ay tuluyan ng pumatay sa kung anong natitirang pag-asa sa puso ni Danica. Hindi lang pala ang kanyang puso ang nais nilang wasawasakin, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Ang takot at ang panghihina ay napalitan ng isang ligaw na instinto para mabuhay. Nang walang lingon-likod, tumakbo si Danica patungo sa garahe, sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito palabas ng tarangkahan ng mansyon sa gitna ng bumubuhos na malakas na ulan. Ang gabi ay madilim at ang daan ay madulas. Habang humahagibis ang sasakyan sa matarik na kalsada, unti-unting kumalma ang kanyang diwa. Napansin niya ang isang matalim na kurba sa unahan. Tinapakan niya ang preno upang pabagalin ang takbo, ngunit ang pedal ay lumubog ng walang anumang pagpigil sa gulong. Tinapakan niya ito ng paulit-ulit sa gitna ng matinding takot, ngunit walang nangyari. Ang sasakyan ay patuloy na bumilis, nawalan ng kontrol at tuluyang sumalpok sa barandilya ng kalsada. Ang sasakyan ay bumulusok pababa sa bangin, bumangga sa mga malalaking bato at puno. Ang tunog ng nayuping bakal at basag na bubog ay sumakop sa buong kagubatan bago ang lahat ay lamunin ng nakabibinging katahimikan. Sa gitna ng ambon, usok at umaagos na dugo sa kanyang mukha. Bahagyang naidilat ni Danica ang kanyang mga mata. Sa malabong paningin, nakita niya ang isang anino ng tao na mabilis na bumababa sa matarik na bangin patungo sa kanya. Isang pamilyar na boses ang sumigaw sa kanyang pangalan, puno ng takot at pag-aalala. Ngunit bago pa niya makilala ang mukha nito, ang ganap na kadiliman ay tuluyan ng sumakop sa kanyang diwa. May matinding amoy ng antiseptiko na gumising sa kanyang diwa. Ang unang naramdaman ni Danica ay ang mabigat na pressure sa kanyang muka, mga makakapal na benda na nakatakip sa kanyang mga mata. Sa paligid niya, ang tunog ng mga makina ng ospital ay nagbibigay ng regular at nakakabagot na ritmo sa nakabibinging katahimikan ng silid. Bumukas ang pinto. Narinig niya ang mga nagmamadaling hakbang na papalapit sa kanyang higaan. Kasunod nito ang pamilyar na boses na umiiyak, ngunit sa pandinig ni Danica, ang bawat hikbi ay tunog ng isang wad na dula. Danica! Thank God you're awake! Akala ko talaga mawawala ka na sa akin. I was so worried, sweetie! Humihikbing sabi ni Victor habang hinahawakan ang kanyang nangangatog na kamay. Victor, where am I? Bakit sobrang dilim? I can't see anything. Mahinang tanong ni Danica, pinipilit na magtunog mahina at nalilito. Hinawakan ni Victor ang kanyang kamay ng mas mahigpit, ngunit dahan-dahan itong yumuko, papalapit sa kanyang tainga. Ang boses nito ay biglang nawala ng init, naging malamig at puno ng lihim na tagumpay. You're in the hospital, Danica. Sabi ng doktor, permanenteng nasira ang mga mata mo dahil sa trauma ng accident. You are blind ngayon, sweetie. Isang kaawa-awang bulag. Sabi ko naman sa'yo, you should have let me drive. Pero don't worry, I will handle Aurora Meridian for you. Hinding-hindi kita pababayaan. Nanginig ang buong katawan ni Danica. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gusto niyang sumigaw at isampal sa mukha nito ang katotohanan na alam niya ang lahat ng kanilang ginawa ni Bianca. Ngunit pinilit niyang manatiling tahimik. Ibinuno niya ang kanyang mga kuko sa sariling palad, hanggang sa maramdaman niya ang malagkit na likido ng sariling dugo, sapat na sakit upang gisingin siya sa realidad na kailangan niyang magpanggap upang mabuhay. Paano naging napakadali para sa lalaking pinang-akuan ko ng buhay na nakawin ang aking paningin at ang aking buong pagkatao nang walang kahit kaunting habag? Ilang sandali pa ay bumukas muli ang pinto at pumasok si Dr. Reyes, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama, na siyang pinuno ng departamente ng neurolohiya sa ospital na iyon. Victor, maaari mo ba kaming iwan muna ni Danica? I need to perform a private neurological assessment on her. Seryosong sabi ni Dr. Reyes. Of course, Doc. Please take care of my wife. Sagot ni Victor bago hinalikan ng pisngi ni Danica at lumabas ng silid. Nang marinig ni Dr. Reyes na tuluyan ng sumara ang pinto, mabilis niyang nilapitan si Danica at maingat na tinanggal ang benda sa kanyang mga mata.
Nang imulat ni Danica ang kanyang mga mata, ang liwanag ng silid ay nagdulot ng bahagyang kirot. Ngunit, malinaw niyang nakikita ang nag-aalalang mukha ng doktor. Danica, makinig kang mabuti sa akin. Bulong ni Dr. Reyes habang binabantayan ang pintuan. Ang mga mata mo ay walang permanenteng damage. Temporary trauma lang ito at makakakita ka rin ng normal sa loob ng 2 araw. Ngunit, may nakita akong kakaiba sa laboratory records mo pagkatapos ng aksidente. May nag-alter ng medical reports mo para palabasing bulag ka habang buhay. Nabalitaan ko rin na binabayaran ni Victor ang ilang staff dito para makuha ang guardianship mo. Nalalamig ang mga kamay ni Danica habang nakikinig. Ang kanyang hinala ay totoo. Gusto siyang tuluyang ilibing ni Victor sa dilim upang hindi na siya makalaban. Dr. Reyes, gusto niya akong patayin. Sila ni Bianca ang sumira sa preno ng kotse ko bago ako umalis ng mansyon. Nanginginig na bulong ni Danica. Kung ganon, mas ligtas para sa'yo kung maniniwala si Victor na bulag ka nga. Sa paraang ito, hindi ka niya rerekutahin o paghihinalaan habang nagpapalakas ka at nag-iipon ng ebidensya laban sa kanila. Ako ang mag-aasikaso ng peking medical report para patunayan na permanenteng bulag ka. Mabilis na suhestiyon ni Dr. Reyes. Salamat, Dr. Reyes. Magpapanggap akong walang nakikita. Hahayaan ko silang isipin na nagtagumpay sila. Determinadong sagot ni Danica habang pinapayagan ang doktor na muling ibalik ang benda sa kanyang mga mata. Bumukas muli ang pinto ng marahas. Pumasok si Victor, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaki na may hawak na makakapal na papeles at isang maliit na sisidlan ng tinta. Danica, sweetie, nandito si Attorney Santos, malambing na sabi ni Victor habang papalapit sa kanyang higaan. Para hindi ka na ma-stress sa mga pirmahan at papeles ng Aurora Meridian habang nagpapagaling ka, kailangan mong pirmahan itong Special Power of Attorney. Ako na ang mag-aasikaso ng lahat para sa'yo, ha? Kinuha ni Victor ang kanang kamay ni Danica. Nang walang pasabi, idiniin niya ang kanyang hinlalaki sa pulang tinta. Ramdam ni Danica ang lamig ng likido sa kanyang balat, tila ba selyo ng kanyang sariling kamatayan? Habang dahan-dahang iginagabay ni Victor ang kanyang daliri patungo sa puting papel upang mag-iwan ng marka, naramdaman ni Danica ang matinding takot. Kapag idiniin niya ito, ibibigay niya ang buong imperyo ng kanyang ama sa kamay ng kanyang mamamatay tao. Nakaligtas man si Danica sa pirmahan ng papel sa ospital dahil sa biglaang panginginig ng kanyang kamay na sumira sa dokumento. Alam niyang pansamantala lamang ang kalayang yon. Ngayon, nakatayo na siya muli sa gitna ng malawak na sala na kanilang mansyon. Hawak ang isang mahabang gaitodern at nakasuot ng madilim na salamin. Naramdaman niya ang matinding lamig ng bahay na dati ay puno ng init ng pagmamahal ng kanyang ama. Hindi nagtagal, narinig niya ang mararahas na hakbang ng mga sapatos na may mataas na takong napapalapit sa kanya. Ang tunog na yon ay tila bawat dahan-dahang hakbang ng isang mandaragit sa kanyang teritoryo. Danica, sweetie, I have great news. Masayang sabi ni Victor habang inaakbayan siya. Ngunit walang kahit kaunting init sa kanyang hawak. Dahil hindi mo kayang mag-isa rito sa bahay habang nagpapagaling ka, I asked Bianca to move in with us. She is your best friend, right? Mas madali kung siya ang mag-aalaga sa'yo habang busy ako sa Aurora Meridian. Yes, Danica. I'm so glad na makakatulong ako sa'yo. Para na rin tayong tunay na magkapatid nito, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng tamis, ngunit ramdam ni Danica ang bawat patak ng kaplastikan sa bawat salita. Salamat, Bianca. Napakabuti mong kaibigan. Mahinahong sagot ni Danica. Pinapanatili ang kanyang mukha na walang emosyon, habang ang kanyang puso ay sumisigaw sa poot. Nang umakyat si Victor para dalhin ang mga gamit ni Bianca, lumapit ang babae kay Danica ng napakalapit. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumakop sa espasyo. Isang amoy na nagdulot ng banayad na pagduwal kay Danica. Kumusta ang dilim, Danica? Bagay sa iyong salamin mo, sobrang kaawa-awa. Bulong ni Bianca. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng panghahamak. Don't worry, sweetie. I will take good care of your husband and your money.
Isang palamuti ka na lang dito sa mansyon. Nanatiling tuwid ang tayo ni Danica. Hindi siya kumurap, hindi rin gumalaw ang kanyang mga kamay na nakahawak sa gay tudueng. Salamat sa pag-aalaga sa amin, Bianca. Sagot ni Danica na may kasamang mahinang ngiiti. Pagdating ng gabi, ang hapagkainan ay naging isang lugar ng tahimik na pagpapahirap. Nakaupo si Danica sa dulo ng mesa, habang sina Victor at Bianca ay magkatabi sa kabilang panig. Here, my love, subukan mo itong steak. Napakalambot. Malambing na sabi ni Victor kay Bianca, na parang wala si Danica sa harap nila. Thank you, sweetie. Paano naman si Danica? Baka magselos ang asawa mo. Nakangising sagot ni Bianca habang ninunguya ang pagkain. Hayaan mo siya. She's blind, Bianca. Hindi niya tayo nakikita. At isa pa, mas kailangan nating magpalakas dahil tayo ang hahawak ng Aurora Meridian simula bukas. Walang pakialam na sagot ni Victor. Dahan-dahang ginamit ni Danica ang kanyang tinidor upang kapain ang espasyo sa kanyang plato. Nang walang mahanap na pagkain kundi hangin, hindi siya nagreklamo. Nanatili siyang tuwid ang likod, nakataas ang baba, at marahang ngumiti na parang nakatikim ng pinakamasarap na pagkain sa buong mundo upang hindi ipakita ang kanyang pagkabigo sa dalawang taksil. Matapos ang hapunan, dahan-dahang umakyat si Danica sa kanyang silid. Habang pinapakiramdaman ang sahig sa ilalim ng kanyang kama gamit ang kanyang paa, may natamaan siyang matigas na bagay. Nagpanggap siyang nahulog ang kanyang panyo upang maabot ito. Isang gintong huy mangsyet na may kakaibang disenyo ng letrang R ang kanyang nakuha. Hindi kay Victor ang disenyo na ito. Sino ang taong lihim na pumasok sa kanyang silid? Bago pa man niya maitago ang gintong bagay sa kanyang bulsa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Bianca, hawak ang isang mamahaling plorera na gawa sa porselana, ang paboritong plorera ng namayapang ama ni Danica. Oh, Danica, look at this beautiful vase. Sayang, hindi mo na ito makikita kailanman, sabi ni Bianca habang papalapit sa kanya. Nang walang anumang babala, pinitawan ni Bianca ang plorera. Ang tunog ng nabasag na gom ay yumanig sa tahimik na silid. Ang mga matatalas na piraso ay sumabog. Ang ilan ay bumaon sa dulo ng sapatos ni Danica at ang iba naman ay dumaan sa kanyang bukong-bukong. Kung hahakbang siya pabalik upang umiwas, malalaman ni Bianca ang kanyang lihim. Kung mananatili siyang nakatayo ng walang kibo, ang mga matatalas na bubog ay maaaring sumugat sa kanyang balat. Nanatiling walang kibo si Danica. Hindi gumalaw ang kanyang mga paa, kahit na naramdaman niya ang matalas na dulo ng porselana na gumuhit sa kanyang balat, nag-iwan ng manipis na pulang linya ng dugo sa kanyang bukong-bukong. Tiniis niya ang sakit ng walang kahit isang kurap. Nakatitig pa rin ang kanyang mga mata sa kawalan, sa ilalim ng madilim na salamin. Oh, sorry Danica, my hand slipped. Ang clumsy ko talaga. Hayaan mo na, papalinis ko na lang sa katulong. Sabi ni Bianca na may kasamang tawa, halatang nasisiyahan sa kanyang ginawa. Nakahinga ng maluwag si Danica nang tuluyang umalis si Bianca. Lalampasan niya ang unang pagsubok, ngunit alam niyang mas magiging mahirap ang mga susunod na araw. Kinabukasan, ipinakilala ni Lola Esme si Marco kay Danica sa gitna ng halamanan. Si Marco ang dating pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad ng kanyang namayapang ama na sa pilitang pinalayas ni Victor noong nakaraang taon. Danica anak, si Marco ito. Bumalik siya para bantayan ka. Siya lang ang tanging pinagkakatiwalaan ko rito sa mansyon ngayon. Bulong ni Lola Esme na may kasamang pag-aalala. Good morning, Ma'am Danica. I'm glad to be back. Gagawin ko ang lahat para maging ligtas ka, seryosong sabi ni Marco. Ang kanyang tinig ay malalim at nagbigay ng kakaibang kapanatagan sa puso ni Danica. Thank you, Marco. Mabuti naman at nagbalik ka, mahinahong sagot ni Danica. Habang naglalakad sila sa halamanan upang magpahangin, maingat na pinagmamasta ni Marco ang bawat galaw ni Danica. Bilang isang bihasang ex-security chief, napansin niya ang mga maliliit na detalye. Ang bahagyang pag-iwas ng paa ni Danica sa isang nakaumos na ugat ng puno bago pa man ito matamaan ng kanyang gate dodureng. At ang paggalaw ng kanyang mga balikat na tila alerto sa paligid. Nang hapon ding yon, dinala ni Marco si Danica sa silid-aklatan kung saan walang ibang tao.
Habang naglalakad si Danica malapit sa isang malaking estante ng mga libro, sinadya ni Marco na sadyang tabigin ang isang makapal na libro mula sa itaas. Naramdaman ni Danica ang hanging dala ng bumabagsak na bagay. Sa kanyang reflex, bahagya siyang gumalaw upang umiwas. Ngunit bago pa man tumama ang libro sa kanya, mabilis na hinarahan ng kamay ni Marco ang libro at sinalo ito sa hangin. I know you can see, Ma'am Danica. You don't have to hide it from me. Mahinang bulong ni Marco habang nakatitig sa kanyang madilim na salamin. Napatigil si Danica. Tila ba nagyelo ang kanyang dugo? What do you mean, Marco? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umiwas ang katawan mo bago pa man gumawa ng tunog ang libro. At ang mga mata mo? They focus on my face kapag nagsasalita ako. Huwag kang matakot sa akin, ma'am. I returned because of my utang na loob to your late father. He saved my mother's life nung walang-wala kami. I am here to protect you kahit anong mangyari. Seryoso at puno ng katapatan ang tinig ng lalaki habang dahan-dahang lumuluhod sa kanyang harapan. Nang marinig ang mga salitang iyon, tila ba gumuho ang pader na binuo ni Danica sa kanyang paligid. Sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente, hinayaan niyang umagos ang kanyang mga luha sa harap ng ibang tao. Ang takot, ang pangungulila, at ang bigat ng lihim na pasanin ay biglang gumaan. Inabot ni Marco ang isang malinis at luma ngunit mabangong panyo mula sa kanyang bulsa. Sa pamamagitan ng marahang pagdampi, dahan-dahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Danica na may kasamang matinding paggalang at pag-iingat. Salamat, Marco. Sila ang may gawa nito. Sinira nila ang preno ng kotse ko. Sila ni Bianca. They want to steal everything my father built. Humihikbing pag-amin ni Danica habang hinahawakan ng kamay ng lalaki. Gagawin natin ang lahat para makuha ang ebidensya, ma'am. Actually, I received an anonymous letter telling me that your life was in danger here. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagmadaling bumalit. Pagbubunyag ni Marco. Bago pa man makasagot si Danica tungkol sa misteryosong sulat, bumukas ang pinto ng silid-aklatan ng walang anumang babala. Nakatayo roon si Victor. Ang kanyang muka ay madilim habang nakatingin kay Marco na kasalukuyang nakaluhod sa harap ni Danica at hawak ang mga kamay nito. What is the meaning of this, Marco? Bakit hawak-hawak mo asawa ko? Malamig na tanong ni Victor habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. I was just assisting Ma'am Danica, sir. Nadulas po kasi siya kanina dahil sa ilang natitirang piraso ng porselana sa sahig at tinutulungan ko lang siyang makatayo ng maayos. Mabilis at formal na sagot ni Marco habang dahan-dahang tumatayo at lumalayo ng bahagya kay Danica. Nakisabay naman si Danica sa pag-arte. Pinalabas na nanginginig ang kanyang tinig sa takot. Yes, Victor. Muntik na akong matumba kanina. Ang dilim ng paligid ko at natatakot ako. Mabuti na lang at pumasok si Marco para tulungan ako. Tinitigan sila ni Victor ng matagal, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri bago tuluyang lumambot ang kanyang ekspresyon, bagaman may halong yamot. Okay, you may leave us now, Marco. Make sure this place is always clean. Ayokong masugatan muli ang asawa ko. Malamig na utos ni Victor bago sanyasan si Marco na lumabas ng silid-aklatan. Kinabukasan, dinala ni Victor si Danica sa kanyang opisina sa mansyon. May dala siyang isang mangkok ng mainit na bird's nest soup, na siya raw mismo ang nag-utos na ihanda para sa kanyang asawa. Danica, sweetie, I want you to have this soup. You need to gain your strength back. Malambing na sabi ni Victor habang inilalagay ang mangkok sa kanyang tapat. At nga pala, may dinala rin akong ilang papeles para sa Aurora Meridian. Alam mo naman, with your condition right now, you cannot manage the company. Sabi ng lawyers, it's best if you sign this special power of attorney so I can handle all decisions for you. Naramdaman ni Danica ang panginginig ng kanyang kalamnan sa matinding galit. Ang lason sa kanyang matamis na salita ay tila mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat. Pero Victor, is it talaga namang necessary right now? Hindi ba pwedeng lumipas muna ang ilang linggo habang nagpapagaling ako? Mahinang tanong ni Danica, pinapanatili ang kanyang papel bilang isang mahina at takot na asawa. Sweetie, we can't wait.
Nagkakagulo ang mga investors dahil sa aksidente mo at bumabagsak ang stocks natin. They need a strong leader to step up. If you don't sign this, the company your father built will lose millions of pesos. You trust me, right? Gagawa ba ako ng bagay na makakasama sa'yo? Sabi ni Victor, ginalaw ang kanyang daliri upang gabayan ang kamay ni Danica patungo sa panulat. Nakatayo si Marco sa tabi ng pinto. Nananatiling tikom ang bibig. Ngulit ang kanyang mga mata ay lubos na alerto. Habang inilalagay ni Victor ang panulat sa harap ni Danica, kumamit si Marco ng tahimik na senyas. Ang marahang paggiling ng kanyang daliri sa tatlong ay nagbigay ng hudyat kay Danica kung nasaan ang eksaktong posisyon ng pluma at dokumento. Dahan-dahang abot ni Danica ang kanyang kamay. Ngunit sa halip na ang pluma, tinamaan ng kanyang siko ang mangkok ng mainit na soup. Ang malapot at mainit na likido ay mabilis na kumalat sa ibabaw ng lamesa. Tuluyang sumira sa papel at nabasa ang mamahaling dokumento. Diyos ko, Danica, mag-ingat ka naman. Ang mahalaga ng dokumentong ito. Galit na sabi ni Victor, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang tinig upang hindi maghinala si Danica. Hayaan mo na. Kukuha muli ako ng bagong kopya sa library sa kabilang kwarto. Don't move, okay? Sa sandaling sumara ang pinto nang paalis si Victor, mabilis na lumapit si Marco sa lamesa. Sa loob ng ilang segundo, kinuha niya ang orihinal na dokumento ng permanenteng paglilipat ng lahat ng shares at pinalitan ito ng isang peking kasunduan na inihanda nila ni Dr. Reyes. Isang kasunduan na nagbibigay lamang ng temporaryong pamamahala kay Victor sa loob ng 30 araw. Nanggangatal ang mga daliri ni Danica dahil sa matinding kaba. Upang pakalmahin ang sarili, bahagya niyang hinawakan ang dulo ng manggas ng uniforme ni Marco. Ang simpleng hawak na iyon ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para harapin ang susunod na sandali. I got it, ma'am. Just sign it like a blind person. Mabilis na bulong ni Marco bago bumalik sa kanyang posisyon sa tabi ng pinto. Bumalik si Victor na dala ang bagong kopya ng dokumento. Oh, eto na ang bago, sweetie. Dito mo ilagay ang pirma mo. Sabi ni Victor habang ginagabayan ang kanyang kanang kamay patungo sa blankong linya. Pumirma si Danica. Sading ginawang medyo tabingi ang kanyang sulat kamay upang mapanatili ang kanyang pagpapanggap. Nang makita ang pirma, sumilay ang isang mapagtagumpay na ngiti sa mukha ni Victor. Nang gabing iyon, habang naglilinis si Bianca sa ilalim ng lamesa sa opisina ni Victor upang ipakita ang kanyang kapangyarihan bilang bagong may-ari ng mansyon, may nakita siyang isang piraso ng papel na nalaglag sa sahig mula sa pagmamadali ni Danica at Marco kanina. Nang pulutin niya ito, nakita niya ang nakasulat na pirma ni Danica sa ibaba at ang mga salitang Temporary 30-day Agreement na nakasulat sa itaas na bahagi ng papel. Ano ito? Bakit may temporary agreement na nakasulat dito? Bulong ni Bianca habang tinititigan ang papel ng may matinding hinala. Dahil sa nakitang piraso ng papel na may nakasulat na Temporary 30-day Agreement at ang pirma ni Danica na tila medyo maayos, nagsimulang magduda si Bianca. Naisip niya na baka hindi talaga bulag ang kanyang matalik na kaibigan at nagpapanggap lamang ito upang mag-espiya sa kanila ni Victor. Victor, are you really sure that Danica is blind? Napapansin ko dinala mo siya rito sa mansyon. Pero she moves too perfectly inside the house kahit walang umaakay sa kanya. And what about this paper? Bakit may draft ng temporary agreement dito sa ilalim ng desk mo? Tanong ni Bianca habang ipinapakita ang papel kay Victor sa kanilang silid. Bianca, you're just being paranoid. Dr. Reyes already signed her official medical report. Nandun ako nang sabihin ng mga doktor na patay na ang optic nerves niya. At yang papel? Baka kung anong lumang scratch paper lang yan ng kumpanya bago siya maaksidente. Natatawang sagot ni Victor habang humihiga sa kama. Hindi ako kumbinsido, Victor. I will test her myself. Bukas na bukas din, malalaman natin kung bulag nga talaga ang asawa mo o nagluluko lang siya sa harap natin. Malamig na tugon ni Bianca habang nangingit-ngit ang kanyang mga ngipin sa galit. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Victor, naghanda si Bianca ng isang malupit na patibong sa sala.
Lihim siyang naglagay ng madulas na wax sa dulo ng hagdanan patungo sa sala at sadyang nagbasag ng isang basong kristal malapit sa madulas na bahagi, kung saan siguradong aapakan ng sinumang bababa. Nakita ni Lola Esme ang ginagawa ni Bianca mula sa kusina, ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis siyang hinarangan ng malupit na babae. Kung magsusumbong ka o lilinisin mo ito, Esme, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay itatapon kita sa kalye. Walang maniniwala sa isang matandang katulong na katulad mo. Banta ni Bianca habang dinuduro ang matanda gamit ang kanyang mahabang kuko. Nang magsimula ng maglakad si Danica pababa ng hagdan patungo sa sala upang kumuha ng tubig, narinig niya ang sunod-sunod na ubo ni Lola Esme mula sa kusina, isang hudyat ng pang-anib na napagkasunduan nilang dalawa kapag may banta sa paligid. Naunawaan ni Danica ang babala ng matanda. Alam niyang pinapanood siya ni Bianca mula sa dilim ng pasilyo, upang patunayan ang kanyang pagkabulag at protektahan ang kanyang lihim. Tinahak niya ang madulas na daan nang walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, nadulas ang kanyang paa sa sementadong sahig. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak, sinadya niyang ibaling ang kanyang katawan upang hindi tumama ang kanyang ulo sa matigas na ibabaw, habang pinapayagan ng isang matalas na bubog na bumaon nang malalim sa kanyang kanang talampakan. Diyos ko! Ang sakit! Bakit may basag na salamin dito? Lola Esme, tulungan mo ako! Sigaw ni Danica habang hinahawakan ang kanyang dumurugong paa. Ang kanyang mga luha ay pumatak dahil sa tunay na sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa walang kibo, walang anumang pagtukoy na nakita niya ang bubog bago siya matumba. Mabilis na tumakbo si Lola Esme mula sa kusina at niyakap ng mahigpit ang kanyang mahal na alaga. Umiyak ang matandang Vunoy dahil sa matinding awa sa kanyang kochunyo na kailangang dumanas ng ganitong pisikal at emosyonal na sakit para lamang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga demonyo sa loob ng sariling bahay. Diyos ko, Danica anak! Patawarin mo ako, hindi kita nailigtas! Hitbi ni Lola Esme habang tinatakpan ang dumurugong paa ni Danica ng kanyang apron upang pigilan ang agos ng dugo. May nakabasag pala ng baso rito na hindi ko pa nalilinis. Nang marinig ang ingay ng pagbagsak, mabilis na bumaba si Victor mula sa kanyang kwarto upang tingnan ang nangyari. Ngunit bago pa man niya marating ang sala, may isang mabilis na kamay na nagpunas sa madulas na wax sa sahig. Ano pa tanging ang mga basag na salamin na lamang ang natira sa eksena. Naguluhan si Bianca nang makitang malinis na ang sahig dahil alam niyang hindi ganan kabilis kumilos ang matandang si Lola Esme. Sino ang taong may gawa niyon? Hindi pa rin lubos na naniwala si Bianca. Lumapit siya kay Danica na kasalukuyang nakaupo sa sopa habang ginagamot ni Lola Esme ang kanyang dumurugong paa. Habang abala si Victor sa pagtawag ng personal na doktor ng pamilya, kumuha si Bianca ng isang matalas na karayom na nakatago sa kanyang palad. Mabilis na itinulak ni Bianca ang karayom patungo sa direksyon ng bukas na mata ni Danica upang subukan ang kanyang reflex kung ito ay kukurap o iiwas. Ang dulo ng matalas na bakal ay huminto. Ilang milimetro na lamang ang layo mula sa gitna ng mata ni Danica, habang ang lamig ng metal ay naramdaman na ng kanyang talukap ng mata na nanatiling nakabukas ng walang kahit isang kurap. What are you doing, Bianca? Biglang sumigaw si Victor mula sa may pinto ng sala, dahilan upang mabilis na iurong ni Bianca ang kanyang kamay na hawak ang matalas na karayom. Oh, nothing, Victor. May dumi lang sa mukha ni Danica, tinatanggal ko lang. Kaswal na sagot ni Bianca na may kasamang peking ngiti. Bagaman ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok dahil sa pagkagulat. Tinitigan ni Bianca si Danica nang may matinding takot at hinala. Hindi kumurap si Danica, kahit na ang dulo ng karayom ay halos dumikit na sa kanyang talukap. Napakahusay ng kanyang pagpigil sa sariling reflex, isang bagay na tila imposible para sa isang taong nakakakita. Please, leave my wife alone, Bianca. Marami na siyang pinagdaanan na yung araw. Puntong hininga ni Victor bago akayin si Danica patungo sa kanyang silid. Sa loob ng maliit at simpleng kwarto ni Lola Esme sa likod ng mansyon, tahimik na nakaupo si Danica habang hinuhugasan ng matanda ang kanyang nasugatang paa. Ang bawat patak ng maligamgam na tubig ay nagdulot ng banayad na hapdi,
ngunit mas masakit ang kirot sa puso ng dalawa. Diyos ko, Danica anak. Patawarin mo ako. Kung naging mas matapang lang sana ako kanina para linisin ang sahig, hindi ka sana nasaktan ng ganito. Umiiyak na bulong ni Lola Esme habang nagpapahid ng gamot sa kanyang sugat. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa talampakan ni Danica, humalo sa tubig at gamot. Huwag po kayong umiyak, Lola Esme. Kasalanan ko po ito dahil pinili kong lumaban sa ganitong paraan. Pero kailangan kong gawin ito para sa kumpanya ni Papa. Hindi ko hahayaang makuha nila ang lahat ng ganon kadali. Marahang sagot ni Danica habang hinahawakan ng kulubot na kamay ng matanda. Dinala ni Lola Esme ang kanyang tingin sa maliit na dambana sa sulok ng kanyang silid, kung saan nakalagay ang litrato ng namayapang ama ni Danica. Nag-alay siya ng isang tahimik na panalangin bago humarap muli sa kanyang alaga. Ipinangangako ko sa harap ng iyong ama, Danica, hindi kita iiwan sa laban na ito. Kahit na anong pananakot ang gawin ng Bianca na yan, mananatili ako sa tabi mo hanggang sa huling hininga ko. Seryosong pahayag ng matanda na may kasamang determinasyon. Nang sumapit ang hating gabi, kung kailan mahimbing nang natutulog sina Victor at Bianca, lihim na nagkita sina Danica, Marco at Lola Esme sa madilim na kusina upang pag-uapan ang kanilang mga susunod na hakbang. Ma'am Danica, kailangan nating mag-ingat ng host o simula ngayon. Si Bianca ay talagang nagdududa na sa pagkabulag mo. Mahinang bulong ni Marco habang nakatayo malapit sa bintan upang magbantay. At ako nga pala ang nagpunas ng wax sa sahig kanina bago bumaba si Victor. Kaya naman naguluhan si Bianca kung bakit walang ebidensya ng kanyang ginawa. Salamat, Marco. Kung hindi dahil sa mabilis mong pagkilos, baka nalaman na ni Victor ang lahat. Bulong ni Danica na puno ng pasasalamat. Anong plano natin ngayon, Marco? Tanong ni Lola Esme habang nag-aayos ng ilang gamit sa kusina. Kailangan nating makakuha ng matibay na ebidensya ng kanilang pagsasabuatan at katiwalian sa Aurora Meridian. Lola Esme, malaki ang maitutulong mo sa amin kung pakikinggan mo ang kanilang mga pag-uusap tuwing umaga habang naghahanda ka ng kanilang kape sa dining room. Mungkahin ni Marco. Habang nag-uusap sila, inihanda ni Lola Esme ang isang maliit na mangkok ng mainit na sinigang na hipon, ang paboritong sabaw ni Danica noong bata pa siya. Danica, gabi na, at alam kong hindi ka nakakain ng maayos kanina sa hapunan dahil sa dalawang demonyong yon. Heto, uminom ka muna ng mainit na sabaw para lumakas ang katawan mo. Sabi ng matanda habang iniaabot ang mangkok sa kanya. Dahan-dahang isinandal ni Danica ang kanyang ulo sa balikat ni Lola Esme habang dahan-dahang humihigop ng sabaw. Ang amoy ng banay at nalangis na nakasanayan niya mula sa matanda ay nagdala sa kanya ng pakiramdam na tila ba yakap siya ng kanyang sariling ina na matagal nang pumanaw. Sa maliit na kusinang iyon, naramdaman niya ang tunay na ulan ng pamilya na matagal nang nawala sa mansyong ito. Lola Esme, salamat po. Kayo na lang ang natitira kong pamilya ngayon, bulong ni Danica habang pinipigilan muli ang kanyang mga luha. Oo nga pala, Danica, sabi ni Lola Esme nang may maalala. May narinig akong mahalagang bagay kanina habang naghahanda ako ng kape nila. May binanggit silang pangalan na Don Roman. Sabi ni Bianca, si Don Roman daw ang nag-utos kay Victor na bilisan ang paglilipat ng lahat ng shares mo bago matapos ang buwang ito. Napakunot ang no ni Danica. Don Roman? Sino si Don Roman? Wala akong matandaan na business partner si Papa na may ganyang pangalan. I will investigate this Don Roman, ma'am. Mukhang mas malalim ang ugat ng sabotahe na ito kaysa sa inaasahan natin. Seryosong sabi ni Marco. Bago pa man makasagot si Danica, narinig nila ang mabibigat na hakbang ng mga paa mula sa hagdanan patungo sa kusina. Ang tunog ng marahang pagdrag ng tsinelas ni Victor ay nagpabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Ang liwanag ng kandila sa ibabaw ng mesa ay marahang nanginginig. Sumasayaw ayon sa direksyon ng hangin habang papalapit ang anino ni Victor mula sa madilim na pasilyo. Esme? Sino ang kasama mo dyan sa kusina sa ganitong oras? Galit at nagdududang boses ni Victor mula sa labas ng pintuan. Mabilis na kumilos si Marco.
Sa loob lamang ng 1 segundo, bago pa man tuluyang sumilip si Victor sa pinto ng kusina, igananti ni Marco ang kanyang katawan upang itago si Danica sa dilim ng sulok, habang si Lola Esme naman ay mabilis na hinipan ng kandila sa mesa. Tumahimik ang buong paligid. Tanging ang tunog ng paghinga ng tatlo ang maririnig sa loob ng madilim na silid. Nang pumasok si Victor dalang isang flashlight, ang sinag nito ay nag-iwan ng mahabang liwanag sa sahig. Esme, anong ginagawa mo rito sa dilim? Tanong ni Victor habang iniikot ang ilaw sa buong kusina. Nanginginig ang mga kamay ni Lola Esme, ngunit pinilit niya magsalita ng may katatagan. Nahihilo po kasi ako, Sir Victor. Bumaba ako para uminom ng tubig at kumuha ng gamot. Pasensya na kung nagising ko kayo. Tinitigan ni Victor ang matanda ng may pagdududa. Pinag-aralan ang bawat ekspresyon nito bago lumingon sa paligid. Huwag kang masyadong gumala rito sa gabi. Matulog ka na pagkatapos mo. Malamig na utos ni Victor bago tumalikod at bumalik sa kanyang kwarto. Nang marinig nilang tuluyang sumara ang pinto sa itaas, sabay-sabay silang huminga ng maluwag. Kinabukasan, habang abala si Victor sa opisina ng Aurora Meridian at si Bianca ay namimili sa labas, sinamantala ni Danica at Marco ang pagkakataon upang simulan ang pagtukoy sa misteryosong pangalan na narinig ni Lola Esme, si Don Roman. Nasa loob sila ng silid-aklatan. Habang nakaupo si Danica sa tapat ng mesa, sinuri ni Marco ang mga lumang dokumento ng kumpanya at ang mga personal na tala ng namayapang ama ni Danica gamit ang laptop. Ma'am Danica, wala sa mga opisyal na kasunduan ng kumpanya ang pangalan na Don Roman. Pero may nakita akong isang naka-encrypt na file sa lumang hard drive ng ama ninyo. Mukhang ito ang susi. Seryosong sabi ni Marco habang nakatutok ang kanyang mga mata sa screen. Kung gayon, sino si Don Roman? Bakit kailangan niya madaliin ang paglilipat ng mga shares kay Victor? Tanong ni Danica. Ang kanyang isip ay nag-iisip ng malalim. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Danica ang biglang paglapit ni Marco. Dahil sa konsentrasyon nila sa computer, bahagyang nawala ng balanse si Danica nang tumayo siya mula sa upuan at mabilis siyang nasalo ni Marco sa kanyang mga bisig. Nagkalapit ang kanilang mga mukha. Ang init ng hininga ni Marco ay banayad na dumampi sa pisngi ni Danica. Sa gitna ng dilim at ng mga panganib na nagbabanta sa kanilang buhay, ang sandaling iyon ay nagdala ng isang tahimik at matinding damdamin. Isang marubdob na koneksyon na nabuo mula sa pag-iingat at tiwala sa isa't isa. Ma'am Danica, I'm sorry. Mahinang bulong ni Marco. Hindi agad diniyalis ang kanyang mga kamay sa baywang ng babae. O huwag kang humingi ng tawad, Marco. Kung wala ka dito, siguro patay na ako ngayon. Mahinahong sagot ni Danica, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ng lalaki. Sa sandaling yon, ang kanilang mga labi ay nagkalapit ng hindi sinasadya. Isang marahan at mabagal na halik na puno ng lahat ng sakit, pag-asa, at lihim na pagmamahal na matagal nilang kinuyom sa kanilang mga dibdib. Walang mga salitang binanggit, tanging ang init ng pagpapatunay na sa gitna ng kadiliman, hindi sila nag-iisa. Ngunit ang mapayapang sandaling iyon ay biglang naputol nang marinig nila ang tunog ng pagbukas ng pangunahing pinto sa ibaba. Mas maagang umuwi si Victor kaysa sa inaasahan. Mabilis na kumilos si Marco, lumayo kay Danica, at naupo sa kabilang silya ilang segundo bago pa man bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Victor na may dalang galit sa kanyang mukha. Binagsak niya ang kanyang briefcase sa ibabaw ng lamesa at marahas na hinubad ang kanyang kurbata. Kitang-kita ang pag-aalburuto sa kanyang mga kilos. Victor, may problema ba sa opisina? Tanong ni Danica. Pinapanatili ang kanyang boses na mahina at walang malay habang nakatayo malapit sa bintana. Itong mga tangang investors na ito, hinaharang ang pagpapalit ng pangalan sa mga assets ng Aurora Meridian. Inis na sigaw ni Victor habang naglalakad pabalik-balik sa silid. Nang makita niya si Marco na nananatiling nakatayo sa isang sulok, lalo siyang nainis. At ikaw, Marco? Bakit hanggang ngayon ay nandito ka pa rin sa loob ng bahay? Wala ka ba ibang trabaho kundi ang lagi nakasunod sa asawa ko? Mahinahon, ngunit may otoridad na sumagot si Marco.
Utos po ito ni Lola Esme, Sir Victor, para maliguro na hindi mapapahamak si Ma'am Danica sa loob ng mansyon, lalo na at may mga nabasag na salaming kamakailan. Tinitignan ni Victor si Marco nang may matinding pagdududa at pagkainis. Umiling siya at lumapit kay Danica, pilit na pinatamis ang kanyang boses kahit bakas pa rin ang galit. Sweetie, bukas ay may dadalaw na isang napakahalagang bisita sa bahay natin, si Don Roman. Kailangan mo magbihis na maganda at makiisa sa hapunan. Siya ang magpapasya sa huling yugto ng pagpapalawak ng kumpanya. Nang marinig ang pangalang iyon, nanigas ang buong katawan ni Danica. Don Roman, ang taong binanggit ni Lola Esme na siyang nag-uutos kay Victor na madaliin ang lahat. Sino si Don Roman, Victor? Hindi ko siya kilala. Tanong ni Danica, sinasadyang magtunog ignorante. Huwag mo nang alalahanin ang mga detalye ng negosyo, Danica. Ang kailangan mo lang gawin ay umupo roon, mumiti at huwag umistorbo. Malamig na sagot ni Victor bago tiningnan si Marco ng masama. Labas! Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay tahimik na, lihim na nagtagpong muli sina Danica at Marco sa silid ni Lola Esme upang pag-usapan ang pagdating ng misteryosong bisita kinabukasan. Don Roman is coming tomorrow, seryosong ibinulong ni Danica kay Marco habang nakaupo sila sa maliit na mesa. Victor said he's the one calling the shots behind the expansion. Nadecrypt ko na ang lumang file ng ama mo, ma'am. Sagot ni Marco sabay pakita ng screen ng kanyang cellphone. Si Don Roman ay hindi lang basta business partner. Siya ang pinuno ng isang sindikato sa ibang bansa na sangkot sa money laundering at illegal land grabbing. Nung buhay pa ang ama mo, tinanggihan niya ang pakikipag-aliyang sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit, kaya marahil pinatay ang ama mo noon, at ngayon naman ay ikaw ang puntirya nila. Nanlamig ang buong sistema ni Danica. Ang nalaman niya ay hindi na lamang simpleng panloloko sa mag-asawa o korporasyon. Ito ay isang malalim at madilim na krim na nag-ugat pa sa kamatayan ng kanyang sariling ama. Kung ganon, bukas ng gabi sa hapunan, ibubunyag natin sila? Tanong ni Lola Esme na may halong takot para sa kanilang kaligtasan. Hindi pa po, Lola Esme. Sagot ni Marco habang tinitigan si Danica ng may matinding determinasyon. Bukas, hahayaan nating ilabas ni Don Roman ang kanyang mga tunay na layunin. At sisiguraduhin ko na sa gabing yon, magsisimula ang kanilang pagbagsak. Sumapit ang sumunod na araw na may dalang kakaibang tensyon sa loob ng mansyon. Simula pa lamang ng umaga, abala na si Bianca sa pag-aayos ng mga mamahaling kubyertos at bulaklak sa malaking dining room. Ang bawat utos niya sa mga kasambahay ay may kasamang matulis na salita at pagmamalaki, na para bang siya na ang tunay na reyna ng buong kabahayan. Nasa itaas si Danica, tahimik na nakaupo sa tapat ng salamin habang iniaayos ni Lola Esme ang kanyang buhok at isinusuot ang isang eleganteng itim na bestida. Danica anak, mag-ingat ka mamaya. Naramdaman ko sa kilos ni Victor na labis silang natatakot sa Don Roman na ito. Wag na wag kang gagawa ng hakbang na maglalagay sa iyo sa kapahamakan. Bulong ni Lola Esme habang nanginginig ang mga kamay sa pag-aayos ng kwelyo ng kanyang damit. Huwag po kayong mag-alala, Lola Esme. Handang-handa na po ako. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Danica habang inilalagay ang madilim na salamin sa kanyang mga mata upang panatilihin ang kanyang pagpapanggap. Nang sumapit ang alas 7 ng gabi, huminto ang isang mahaba at itim na limousine sa tapat ng tarangkahan ng mansyon. Mabilis na sinalubungin na Victor at Bianca ang bisita na parang mga asong nag-aabang ng utos mula sa kanilang amo. Pumasok sa loob ng malaking sala ang isang matandang lalaki na may edad na 70. Nakasuot ng mamahaling suit, may pilat sa gilid ng kaliwang mata, at ang mga tingin ay kasing lamig ng yelo. Si Don Roman. Ang bawat hakbang nito ay nagdala ng isang mabigat na atmosfera na pumuno sa buong kabahayan. Isang karangalan ang makasama kayo rito sa aming tahanan, Don Roman. Na kayo kong bati ni Victor, halata ang pangiinig sa boses. Sapat na ang magandang pakikitungo kung mabilis ninyong maibibigay sa akin ang mga natitirang shares ng Aurora Meridian. Ayokong maantala ang proyekto ko sa daungan.
Malamig na boses na wika ni Don Roman habang naglalakad patungo sa hapagkainan. Nang pumasok si Danica sa dining room sa tulong ni Marco, lumingon si Don Roman. Tinitigan niya ang babae mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Ito ba ang asawa mo, Victor? Ang babaeng nagmamay-ari ng kalahati ng imperyong pinapang-arap ko? Tanong ni Don Roman habang lumalapit kay Danica. Opo, Don Roman. Pero tulad ng alam ninyo, bulag na siya at wala nang kakayahang pamahalaan ng anuman. Mabilis na sagot ni Victor, habang si Bianca naman ay nakangiti ng nakakaloko sa tabi. Tumigil si Don Roman sa harap ni Danica. Iniangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang ikinaway ito sa tapat na mga mata ni Danica upang subukan kung ito ay totoo talagang bulag. Nanatiling blangko ang muka ni Danica. Walang anumang reaksyon o pag-iwas, habang ang puso ni Marco na nakatayo sa likod ay mabilis na tumitibok dahil sa matinding kaba. Ang hangin sa loob ng malaking dining room ay tila naging yelo ng iwag. Ayway ni Don Roman ang kanyang kamay sa harap mismo ng muka ni Danica. Ang bawat segundo ay parang tumigil. Si Victor ay nakangiti ng may pagmamayabang, samantalang si Bianca ay nakatingin ng may halong panlilibak, nag-aabang na makitang pumalpak ang pagpapanggap ng babae. Nananatiling tuwid ang titig ni Danica sa kawalan. Dahil sanay na siya sa dilim at sa mga pagsubok noon ni Bianca, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na reflex o pag-iwas. Ang kanyang mga mata ay blangko, walang buhay, sapat upang linlangin ang isang bihasang kriminal tulad ni Don Roman. Ibaba ni Don Roman ang kanyang kamay at tumango ng may bahagyang ngisi. Mabuti naman kung gayon. Ang isang bulag na may-ari ay hindi na makakaabala pa sa mga plano natin sa kumpanya. Ibigay ninyo sa akin ang huling pirma niya bukas ng umaga, Victor, o mapipilitan ako na mismo ang gumawa ng paraan para tapusin ang problemang ito. Huwag kayong mag-alala, Don Roman. Napirmahan na niya ang temporary agreement at bukas na bukas din ay pinal na nating aagawin ang natitirang shares niya. Mabilis na sagot ni Victor habang nagsasalin ng alak sa baso ng bisita. Habang nag-uusap ang mga lalaki tungkol sa kanilang mga maruming transaksyon, tahimik na nagsilbi si Marco sa gilid ng hapagkainan. Habang iniaabot niya ang platito kay Don Roman, maingat at mabilis na idinikit ng kanyang daliri ang isang maliit na microbagging device sa ilalim ng marmol na lamesa, eksaktong nasa tapat ng upuan ng matanda. Naramdaman ni Danica ang ginawa ni Marco at bahagyang kumalma ang kanyang paghinga. Ang bawat salita, bawat banta, at bawat pag-amin ng mga ito ay direktang nire-record at ipinapadala sa cellphone ni Marco at kay Dr. Reyes na naghihintay sa labas ng mansyon. Matapos ang hapunan, habang inihahatid ni Victor si Don Roman sa labas patungo sa limousine nito, mabilis na lumapit si Bianca kay Danica na kasalukuyang nakatayo pa rin sa tabi ng hapagkainan. Alam mo, Danica, hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako. Bulong ni Bianca habang nakapameyang. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at hinala. Masyado kang kalmado para sa isang taong nawala ng kumpanya, nawala ng asawa at bulag pa. Minsan, naisip ko, baka nagpapanggap ka lang. Nilingon ni Danica si Bianca. Bagaman nakasuot pa rin siya ng madilim na salamin, ang lamig ng kanyang ngiti ay nagpatindig ng balahibo sa likod ng leeg ni Bianca. Kung nagpapanggap man ako, Bianca, sana ay handa ka sa araw na imulat ko ang aking mga mata. Mahinahon, nuit may diin na bulong ni Danica bago tinalikuran ang naguguluhang kaibigan. Pagkaalis ng bisita, habang abala si Victor sa kanyang opisina at si Bianca ay nagpapahinga na, lihim na nagkita sina Danica at Marco sa silid ni Lola Esme upang pakinggan ang na-record ng micro-device. Sa pamamagitan ng earphones, narinig nila ng malinaw ang bawat detalye ng usapan kanina. Ang direktang pag-amin ni Don Roman na siya ang nagbayad sa mga taong sumira sa preno ng kotse ni Danica noon. Nakuha na natin ang pinakamahalagang ebidensya, mahinang bulong ni Marco habang nakatitig kay Danica. Bukas ng umaga, sa mismong araw ng pagpupulto ng mga board members, ibabagsak natin sila sa harap ng buong publiko. Ang hangin sa labas ng bintana ay nagsimulang humampas ng malakas, hudyat ng paparating na bagyo. Ngunit sa loob ng mansyon,
Ang unos na nagbabanta ay mas matindi kaysa sa anumang likha ng kalikasan. Nasa loob ng master bedroom sina Victor at Bianca, abala sa pag-aayos ng kanilang mga isusuot para sa darating na pagpupulong ng mga board members kinabukasan. Suot ang isang mamahaling suit, nag-aalburuto pa rin si Victor sa sobrang pananabik at kasakiman. Bukas na ang araw na ito, Bianca. Kapag nakuha ko na ang natitirang shares ni Danica at tuluyang mapasakop sa akin ang Aurora Meridian, wala nang makakapigil sa atin. Mayabang na wika ni Victor habang umiinom ng alak. Si Don Roman na ang bahala sa kung ano ang gagawin kay Danica pagkatapos natin makuha ang lahat. Hindi na natin kailangang mag-alala pa. Dapat lang, Victor, sagot ni Bianca habang naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin. Kanina pa ako kinakabahan sa babaeng yan. Masyadong matigas ang ulo niya. Siguraduhin mo lang na walang sablay bukas, dahil kung hindi, tayo ang masisira. Hindi nila alam, sa kabilang pader ng kwarto, tahimik na nakatayo si Danica sa dilim ng pasilyo. Hawak ang isang maliit na recording device kung saan nakaimbak ang kumpirmasyon ng kanilang plano. Katabi niya si Marco na nagbabantay sa paligid upang matiyak na walang makakaabala sa kanila. Nakuha na natin ang pinakahuling piraso ng ebidensya, ma'am? Bulong ni Marco kay Danica nang marinig nila ang sinabi ni Victor. Ang pag-amin nila sa pagpatay at sabotahe ay sapat na upang maipakulong sila ng habang buhay. Hindi lang basta pagpapakulong ang gusto ko, Marco. Malamig na tugon ni Danica, ang kanyang mga mata sa ilalim ng madilim na salamin ay nagnaningning sa determinasyon. Gusto ko silang bumagsak sa parehong lugar kung saan nila binuo ang kanilang kasakiman, sa gitna ng boardroom ng Aurora Meridian, sa harap ng lahat ng taong niloko nila. Kinabukasan, sumikat ang araw na may dalang kakaibang liwanag. Ang mga manggagawa at opisyal ng Aurora Meridian ay unti-unting nagtipon sa malaking conference hall ng kumpanya. Ang atmosfera ay mabigat. Ang lahat ay nag-aabang sa napipintong desisyon tungkol sa pamumuno ng kumpanya. Dumating si Victor kasama si Bianca na may ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi. Umupo sila sa gitna ng mahabang mesa, naghihintay sa pagdating ng mga board members at, higit sa lahat, ang pagdating ni Danica upang pirmahan ang huling dokumento ng pagsuko. Ngunit habang naghihintay sila, ang mga pintuan ng conference hall ay dahan-dahang bumukas. Hindi si Danica ang unang pumasok. Si Marco ang nagbukas ng mga pinto. At sa kanyang likuran, kasama ang kanyang abogado at si Dr. Reyes, ay si Danica. Tindig ay tuwid, walang hawak na gaidunduring at sa halip na ang madilim na salamin, ang kanyang mga mata ay hayagang nakitang tumitig ng diretso sa mukha ni Victor. Natigilan si Victor. Nanlaki ang mga mata ni Bianca at ang kulay sa kanilang mga muka ay biglang naglaho. Ang katahimikan sa loob ng malaking conference hall ng Aurora Meridian ay parang isang mabigat na pader na bumagsak sa pagitan ng mga naroroon. Lahat ng mata ng mga board members ay nakatutok sa pintuan, nararapat na nagulat sa biglang pagbabago ng anyo ng tagapagmana ng kumpanya. Si Danica ay naglalakad ng may matatag na hakbang. Wala na ang madilim na salamin na nagkubli sa kanyang mga mata. Wala na rin ang gaidunduring na sumisimbolo sa kanyang kahinaan. Ang kanyang tingin ay matalas, puno ng buhay, at may dalang kapangyarihan na nagpatigil sa hininga ng lahat ng taong nakakita sa kanya. Si Victor ay napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatingin sa asawa. Danica? Paano nangyari ito? Ikaw, nakakakita ka? Si Bianca naman ay napaatras habang nakakapit sa gilid ng mesa. Ang muka ay kasing puti ng papel dahil sa matinding takot. Hindi totoo yan! Bulag ka! Sinabi ng mga doktor na permanenteng nasira ang mga mata mo. Sigaw ni Bianca, subalit ang kanyang tinig ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Huminto si Danica sa tapat ng mahabang mesa. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa dalawang taksil. Tumalim ang kanyang mga mata nang sulyapan sila. Oo, Bianca. Bulag nga ako noon. Bulag sa pag-ibig, bulag sa katotohanan at bulag sa kasakiman ng sarili kong asawa. Malinaw at matatag na wika ni Danica.
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang walang anumang takot. Ngunit ang dilim na ibinigay ninyo sa akin ay hindi pumatay sa akin. Ito ang nagmulat sa akin upang makita ang tunay ninyong mga mukha. Mga miyembro ng board, baling ni Danica sa mga naguguluhang shareholders habang tumatanga si Marco at binubuksan ang malaking projector sa unahan. Ang taong pinagkatiwalaan ninyo na mamuno sa kumpanyang ito, ang sarili kong asawa na si Victor, kasama ang kanyang kasabwat na si Bianca, ay hindi lamang nagtangkang pumatay sa akin sa pamamagitan ng pagsabotahe sa aking sasakyan upang makuha ang aking mga ari-arian. Itinuro niya ang screen kung saan nagsimulang mag-play ang audio recording ng pag-amin ni Victor nung gabing nasa opisina sila. Pati na rin ang pag-uusap nila ni Don Roman tungkol sa pag-aangkin ng Aurora Meridian at ang sindikato ng krimen. Narito ang ebidensya ng kanilang korupsyon, ang kanilang pagnanakaw sa pondo ng mga manggagawa, at ang hayagang pagtatraidor sa kumpanyang ito. Dugtong ni Danica habang ang buong silid ay napuno ng bulungan ng pagkagulat at galit mula sa mga board members. Sinubukan ni Victor na magmatigas. Namumula ang kanyang mukha sa galit at hiya. Mga kasama, huwag kayong maniwala rito. Fake news yan! Pinek niya ang mga ebidensyang yan para agawin sa akin ang pamumuno. Sigaw ni Victor habang dinuduro si Danica. Subalit bago pa man siya makagalaw palapit kay Danica, mabilis siyang hinarangan ni Marco at sa likod ng pinto ay pumasok ang ilang opisyal ng pulis, siya kasama ang mga warrant of arrest para kay Victor at Bianca. Victor Santos at Bianca Perez, kayo ay inuutosang sumama sa amin dahil sa mga kasong pagtatangkang pagpatay, pagnanakaw at sabotahe sa korporasyon. Sabi ng pinuno ng mga pulis habang marahas na inilagay ang poses sa mga kamay ni Victor. Ang malaking conference hall ay napuno ng ingay ng mga nagtatakang bulungan at ng marahas na pagpupumiglas ni Victor, habang inilalagay ng mga pulis ang malangig na poses sa kanyang mga pulso, na wala na ng anumang bakas ng pagiging mayabang ang mukha ng lalaki. Bitawan ninyo ako! Hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo, Danica! Patawarin mo ako! Asawa mo ako! Alaala naman, huwag mo akong ipakulong! Sigaw ni Victor habang nagpupumiglas. Pinagpapawisan ng malamig at tinatapakan ang kanyang sariling dignidad sa harap ng mga taong iginagalang siya noon. Si Bianca naman ay napaluhod sa sahig habang umihi at umiyak ng malakas. Natatakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha upang itago ang matinding hiya mula sa mga flash ng kamera ng mga mamamahayag na mabilis na nakapasok sa silid. Wala na kayong karapatang tumawag sa akin bilang asawa, Victor. Malamig na wika ni Danica habang nakatayo ng tuwid, tinitigan ang lalaking minsan niyang pinag-alayan ng buong buhay. Ang sinumang nagtangkang pumatay sa aking pagkatao at yumurak sa karangalan ng kumpanyang ito ng aking ama ay dapat lamang na tumanggap ng nararapat na parusa sa ilalim ng batas. Habang iginagapos at inilalabas ng mga pulis sina Victor at Bianca palabas ng gusali, sinalubong sila ng galit na mga sigaw mula sa mga manggagawa ng Aurora Meridian na nagtipon sa lobby. Ang pagbagsak ng dalawang taksil ay naging mabilis at walang awa, isang patunay na ang kasakiman ay kailanman hindi magwawagi laban sa katotohanan. Nang tumahimik ang silid at umalis na ang mga mamamahayag, naiwan sa loob sina Danica, Marco at ilang matatag na miyembro ng Board of Directors. Nanginginig ang kamay ng isang matandang board member habang lumalapit kay Danica at yumuko bilang paggalang. Ikinararangal ko ang katapangan mo, Danica. Ipinanumbalik mo ang danggal ng kumpanyang ito. Simula ngayon, ikaw ang formal na uupo bilang CEO ng Aurora Meridian. Pahayag ng matanda. Tumingin si Danica sa paligid ng silid. Dinala ang kanyang paningin sa bawat mukha ng mga taong nagtiwala at sumuporta sa kanya sa gitna ng kadiliman. Ngunit nang lumingon siya sa pinto, nakita niya si Marco na tahimik na nakatayo sa likuran, nagbibigay ng puwang para sa kanyang tagumpay. Sa halip na umupo agad sa silya ng CEO, dahan-dahang lumakad si Danica papalapit kay Marco. Huminto siya sa harap ng lalaking naging sandigan niya sa mga panahong walang-wala siya. Hindi ko ito makakamit kung mag-isa lamang ako, Marco. Mahinang wika ni Danica, habang ang isang mainit na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang totoong ngiti mula na magsimula ang bangungot na ito. Ilang linggo ang lumipas matapos ang makasaysayang pagbagsak ni na Victor at Bianca.
Ang gusali ng Aurora Meridian ay muling nagbalik sa dati nitong sigla. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pundasyon nito ay mas matatag na dahil pinapatakbo ito ng may malasakit at katarungan. Ang mga manggagawa ay nakatatanggap na ng tamang benepisyo at ang bawat proyekto ay nakatutok sa kapakanan ng mga pamilyang umaasa rito. Sa gitna ng lahat ng tagumpay na ito, si Danica ay nananatiling mapagkumbaba. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti sa opisina, may isang espasyo sa kanyang puso na matagal nang naghihintay ng tamang panahon upang hilumin ang mga sugat na nakaraan. Nang sumapit ang isang mapayapang hapon, nagtungo si Danica sa harden sa likod ng mansyon, ang parehong lugar kung saan sila nagtagpo ni Marco nung mga panahong madilim pa ang kanyang mundo. Ang simoy ng hangin ay sariwa, at ang mga bulaklak na itinanim nila noon ay nagsisimula ng mamukadkad ng may buhay. Habang naglalakad siya sa landas ng mga halaman, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangan pang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na amoy at ang banayad na hakbang ay pag-aari lamang na nag-iisang lalaking nagtanggol sa kanya sa gitna ng unos. Maganda ang simoy ng hangin ngayon, Ma'am Danica, basag ni Marco sa katahimikan, habang dahan-dahang lumalapit at tumabi sa kanyang paglakad. Napangiti si Danica at ibinaling ang kanyang tingin sa lalaki. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, Marco, huwag mo na akong tawaging ma'am kapag kaming dalawa lamang ang narito. Isang banayad na ngiti rin ang sumilay sa mga labi ni Marco. Hinubad niya ang kanyang suot na jacket at marahang ipinatong ito sa mga balikat ni Danica upang protektahan siya sa malamig na simoy ng hapon. Patawad, Danica. Nakaugalian ko na lang siguro ang maging formal sa taong pinakamataas ang respeto ko. Malambing na tugon ni Marco. Tumigil sila sa tapat ng punong mangga kung saan madalas silang mag-usap noon tungkol sa mga plano laban kay Victor. Pinagmasdan ni Danica ang malawak na kalangitan na nagsisimulang magkulay kahel at ginto dahil sa paglubog ng araw. Marco, matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Panimula ni Danica, ang kanyang tinig ay seryoso ngunit puno ng lambing. Nang bumalik ka rito, sinabi mo na ginawa mo lang ito dahil sa utang na loob ng iyong ama sa aking pamilya. Hanggang ngayon ba, yan pa rin ang dahilan kung bakit nananatili ka sa tabi ko? Napatigil si Marco. Humarap siya ng buo kay Danica. Hinawakan ang kanyang dalawang kamay nang may matinding pag-ingat, parang humahawak sa isang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang mga mata ng lalaki ay tapat at nag-uumapaw sa damdaming matagal niyang kinuyom. Nung una, oo, utang na loob ang nagdala sa akin dito para protektahan ka. Malalim at tapat na pahayag ni Marco. Ngunit habang kasama kita sa dilim, habang nakikita ko ang katatagan, kabutihan at tapang ng iyong puso, ang utang na loob ay unti-unting napalitan ng isang damdamin na hinding-hindi ko na kayang itago pa. Napatitig si Danica kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa luha ng kaligayahan. Mahal kita, Danica. Noon pa man, bago pa mangyari ang lahat ng ito. At kahit wala na ang kumpanya o ang mga yaman na ito, ikaw pa rin ang tanging gusto kong protektahan habang nabubuhay ako. Pagtatapat ni Marco, ang boses ay puno ng katapatan at pag-ibig. Hindi na napigilan ni Danica ang kanyang emosyon. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit ito ay luha ng ganap na kaligayahan at kapayapaan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Marco at tumango. Mahal din kita, Marco. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa pinakamadilim na yugto ng aking buhay. Tugon ni Danica bago tuluyang isinandal ang kanyang ulo sa malapad at ligtas na dibdib ng lalaki. Sa ilalim ng papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang liwanag sa kanilang paligid, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang matamis at pangmatagalang halik, isang sagisag ng bagong simula, ng tunay na pag-ibig, at ng isang mapayapang bukas na naghihintay sa kanila. Ilang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang madilim na mundo ng panlilinlang at muling sumikat ang liwanag ng katarungan sa buhay ni Danica. Ang dating marang, yang mansyon na minsan ay naging kulungan ng kanyang takot at bighati, ay napuno na ngayon ng tunay na tawanan, init ng pamilya, at pagmamahalan. Sa isang maaliwalas na umaga,
Habang ang sinag ng araw ay banayad na pumapasok sa bintana ng sala, si Danica ay nakaupo sa tapat ng mahabang mesa. Pinapanood si Lola Esme na masayang lag-aayos ng mga bulaklak sa florera habang naghahanda ng almusal. Ang matanda ay malusog at masigla pa rin, patuloy na nagbibigay ng payo at gabay tulad ng isang tunay na ina. Hindi kalayuan sa kanila, bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Suot ang isang simpleng puting polo, lumapit siya kay Danica at marahang hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo bago iniabot ang isang tasa ng mainit na kape. Handa ka na ba para sa pagbisita natin mamaya sa hardin ng alaala ng iyong ama? Tanong ni Marco habang nakatitig sa kanya ng may buong pagmamahal. Numiti si Danica, kinuha ang tasa at hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Oo Marco, handa na ako. Bago tuluyang umalis ng bahay, nagpasya si Danica na gawin ang isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanyang konsensya, ang magtungo sa kulungan upang bisitahin si Victor sa huling pagkakataon. Hindi para maghigante, kundi para tuluyang isara ang kabanata ng nakaraan. Sa loob ng malamig at kulungan ng mga bilanggo, nakita ni Danica si Victor. Ang dating mayabang at makapangyarihang CEO ay isa na lamang ngayon sa mga bilangkong nakasuot ng kupas na orange na damit. Payat, hukot at blanko ang mga mata. Nang makita niya si Danica na nakatayo sa kabilang panig ng salamin, nanginginig ang mga labi ni Victor. Gusto niyang magsalita, ngunit ang mga salita ay tila nabara sa kanyang lalamunan dahil sa matinding hiya. Victor, mahinahon at walang galit na boses na wika ni Danica mula sa mikropono. Nandito ako para sabihin sa iyo na pinatatawad na kita. Nanlaki ang mga mata ni Victor at ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi. Pinatatawad mo ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo? Oo, pinatatawad ko ang iyong kasakiman at ang pagta-traitor mo, sagot ni Danica. Ang kanyang mukha ay kalmado at payapa. Hindi dahil sa ikaw ay deserving sa kapatawaran ko, kundi dahil karapat-dapat ako magkaroon ng kapayapaan ng isip at lumaya mula sa pot. Sana sa lugar na ito, matutunan mo magsisi ng totoo. Tumalikod si Danica at iniwan si Victor na humagulgol sa loob ng kulungan. Isang patunay na ang pinakamabigat na parusa sa isang taong makasalanan ay ang sarili niyang konsensya. Nang sumapit ang hapon, nagtungo sina Danica at Marco sa tahimik na puntod ng namayapang ama ni Danica. Huminga si Danica ng malalim, inilapag ang isang bungkos ng mga puting rosas sa ibabaw ng lapida, at marahang hinawakan ang kamay ni Marco. Paalam na sa nakaraan, bulong ni Danica sa hangin, at maligayang pagdating sa aming bagong umaga.